Araw-araw na mga salita ng Diyos. Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabath sa maisan, at nagutom ang kanyang mga alagad at nagsimulang magsibunot ng mga uhay at magsikain. Mateo, Kapitulo 12, versikulo 6 hanggang 8. Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa sa templo. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo kinundena ang mga walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng Sabath. Tingnan muna natin ang talatang ito. Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabath sa maisan, at nagutom ang kanyang mga alagad at nagsimulang magsibunot ng mga uhay at magsikain. Bakit ko napili ang talatang ito? Anong kaugnayan nito sa disposisyon ng Diyos? Sa tekstong ito, ang unang bagay na nalalaman natin ay araw iyon ng Sabath, subalit lumabas ang Panginoong Hesus at pinangunahan ang kanyang mga disipulo sa mga taniman ng mais. Ang lalo pang mapanlinlang ay na nagsimulang magsibunot ng mga uhay at magsikain pa sila. Sa kapanahunan ng kautusan, itinakda ng mga kautusan ng Diyos na si Jehovah na ang mga tao ay hindi maaaring basta-bastang lumabas o makisali sa mga aktibidad sa araw ng Sabath. Maraming bagay ang hindi maaaring gawin sa araw ng Sabath. Ang pagkilos na ito sa panig ng Panginoong Hesus ay nakalilito para doon sa mga nabuhay sa ilalim ng kautusan sa mahabang panahon at pumukaw pa ito ng pamumuna. Tungkol sa kanilang kalituhan at kung paano sila nagsalita tungkol sa ginawa ni Jesus, isasantabi muna natin iyon sa ngayon at tatalakayin muna kung bakit pinili ng Panginoong Hesus na gawin ito sa araw ng Sabath sa lahat ng araw at kung ano ang ninais niyang ipagbigay alam sa mga tao na nabubuhay noon sa ilalim ng kautusan sa pamamagitan ng pagkilos na ito. Ito ang kaugnayan sa pagitan ng talatang ito at ng disposisyon ng Diyos na nais kong pag-usapan. Nang dumating ang Panginoong Hesus, ginamit niya ang kanyang praktikal na mga pagkilos upang ipabatid sa mga tao na lumisan na ang Diyos sa kapanahunan ng kautusan at nagsimula na ng bagong gawain at na hindi hiningi ng bagong gawaing ito ang pangingilin ng Sabath. Ang paglabas ng Diyos mula sa mga hangganan ng araw ng Sabath ay patikim pa lang ng kanyang bagong gawain. Darating pa ang tunay at dakilang gawain. Nang pasimulan ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain, iniwanan na niya ang mga tanikala ng kapanahunan ng kautusan at nilansag ang mga tuntunin at mga prinsipyo ng kapanahunang iyon. Para sa kanya, walang bakas ng anumang may kaugnayan sa kautusan. Itinakwil na niya ito ng tuluyan at hindi na ito sinusunod at hindi na niya hinihingi sa sangkatauhan na sundin ito. Kaya nakikita mo rito na nagpunta ang Panginoong Hesus sa mga taniman ng mais sa araw ng Sabath at na hindi nagpahinga ang Panginoon. Gumagawa siya sa labas
at hindi nagpapahinga. Isang pagkabigla ang kanyang pagkilos na ito sa mga kuro-kuro ng mga tao at ipinagbigay alam nito sa kanila na hindi na siya nabubuhay sa ilalim ng kautusan at na iniwan na niya ang mga hangganan ng Sabath at nagpakita sa harap ng sangkatauhan at sa kanilang kalagitnaan sa isang bagong imahe na may isang bagong paraan ng paggawa. Ang kanyang pagkilos na ito ang nagpabatid sa mga tao na dala niya ang isang bagong gawaing nagsimula sa paglabas mula sa pagiging nasa ilalim ng kautusan at paglisan sa Sabath. Nang isakatuparan ng Diyos ang kanyang bagong gawain, hindi na siya nananangan sa nakaraan at hindi na niya iniintindi ang mga tuntunin ng kapanahunan ng kautusan. Ni naapektuhan siya ng kanyang gawain sa nakaraang kapanahunan, bagkus ay gumawa siya sa araw ng Sabath gaya ng ginawa niya sa bawat iba pang araw at nang nagutom ang kanyang mga disipulo sa araw ng Sabath, maaari silang pumitas ng mga bunga ng mais para kainin. Napakanormal ng lahat ng ito sa mga mata ng Diyos. Para sa Diyos, maaaring magkaroon ng bagong pasimula para sa karamihan ng bagong gawain na nais niyang gawin at ng bagong mga salita na nais niyang sabihin. Kapag nagsisimula siya ng isang bagong bagay, hindi niya binabanggit ang kanyang nakaraang gawain ni ipinagpapatuloy na isakatuparan ito. Sapagkat may mga prinsipyo ang Diyos sa kanyang gawain nang nais niyang magsimula ng bagong gawain, ito ay nang nais niyang dalhin ang sangkatauhan sa isang panibagong yugto ng kanyang gawain at nang ang kanyang gawain ay papasok sa isang mas mataas na yugto. Kung patuloy nakikilos ang mga tao alinsunod sa mga lumang kasabihan o mga tuntunin o patuloy na panghawakan ng mahigpit ang mga ito, hindi niya maaalala o sasang-ayunan iyon. Ito ay dahil nagdala na siya ng bagong gawain at pumasok na sa bagong yugto ng kanyang gawain. Kapag nagpapasimula siya ng bagong gawain, nagpapakita siya sa sangkatauhan sa isang ganap na bagong imahe mula sa isang ganap na bagong anggulo at sa isang ganap na bagong pamamaraan upang makita ng mga tao ang iba't ibang aspeto ng kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon at kung ano siya. Ito ang isa sa kanyang mga mithiin sa kanyang bagong gawain. Hindi nananangan ang Diyos sa lumang mga bagay o tumatahak sa landas na madalas daanan. Kapag gumagawa at nagsasalita siya, hindi siya mapagbawal gaya ng iniisip ng mga tao. Sa Diyos, may kalayaan at kasarinlan ang lahat at walang pagbabawal, walang paghihigpit. Kalayaan at kasarinlan ang dinadala niya sa sangkatauhan. Siya ay isang buhay na Diyos, isang Diyos na tunay, totoong umiiral. Hindi siya isang puppet o isang nililok na luwad at lubos na naiiba siya sa mga idolo na dinadambana at sinasamba ng mga tao. Siya ay buhay at masigla at ang dala ng kanyang mga salita at gawain sa mga tao ay pawang buhay at liwanag, pawang kalayaan at kasarinlan sapagkat hawak niya ang katotohanan, ang buhay at ang daan. Hindi siya nahahadlangan ng anuman sa alinman sa kanyang gawain.
Kahit anong sabihin ng mga tao at paano man nila tingnan o suriin ang kanyang bagong gawain, isa sa katuparan niya ang kanyang gawain ng walang pagkaligalig. Hindi siya mag-aalala tungkol sa mga kuro-kuro o pag-aakusa ng sino man na may kinalaman sa kanyang gawain at mga salita o maging sa kanilang matinding pagtutol at paglaban sa kanyang bagong gawain. Walang sino man sa lahat ng nilalang ang maaaring gumamit ng pantaong pangangatwiran o pantaong imahinasyon, kaalaman o moralidad upang sukatin o bigyang kahulugan ang ginagawa ng Diyos upang siraan, gambalain o isabotahe ang kanyang gawain. Walang pagbabawal sa kanyang gawain at sa kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi ito mahahadlangan ng sinumang tao, anumang pangyayari o bagay, ni hindi ito magagambala ng anumang mga puwersa ng kaaway. Pagdating sa kanyang bagong gawain, siya ay palaging nagwawaging hari at niyuyurakan sa ilalim ng kanyang tuntungan ang anumang mga puwersa ng kaaway at ang lahat ng erehiya at mga kamalian ng sangkatauhan. Alinmang bagong yugto ng kanyang gawain ang kanyang isinasakatuparan, tiyak na lilinangin at palalawakin ito sa kalagitnaan ng sangkatauhan at tiyak na isa sa katuparan ng walang hadlang sa buong sansinukob hanggang sa matapos na ang kanyang dakilang gawain. Ito ang pagkamakapangyarihan sa lahat at karunungan ng Diyos, ang kanyang awtoridad at kapangyarihan. Kaya ang Panginoong Hesus ay malayang makalalabas at makagagawa sa araw ng Sabat sapagkat sa kanyang puso ay walang mga patakaran, walang kaalaman o doktrina na nagmula sa sangkatauhan. Ang mayroon siya ay ang bagong gawain ng Diyos at ang daan ng Diyos. Ang kanyang gawain ang daan upang mapalaya ang sangkatauhan, upang mapakawalan ang mga tao, upang tulutan silang umiral sa liwanag at upang mabuhay. Samantala silang mga sumasamba sa mga idolo o huwad na mga Diyos ay nabubuhay araw-araw ng nakagapos kay Satanas, pinipigilan ng lahat ng uri ng mga patakaran at mga pagbabawal, ipinagbabawal sa araw na ito ang isang bagay, bukas ay iba naman, walang kalayaan sa kanilang mga buhay. Para silang mga bilanggo na nakatanikala, namumuhay ng walang masasabing kagalakan. Ano ang kinakatawan ng pagbabawal? Kinakatawan nito ang mga paghihigpit, mga pagkaalipin at kasamaan. Sa sandaling sumamba sa isang idolo ang isang tao, sumasamba sila sa isang huwad na Diyos, isang masamang espiritu. Kasunod na ang pagbabawal kapag ginagawa ang gayong mga aktibidad. Hindi maaaring kumain ng ganito o ng ganoon. Hindi maaaring lumabas sa araw na ito. Hindi maaaring magluto bukas. Hindi ka maaaring lumipat sa isang bagong bahay sa susunod na araw. May partikular na mga araw na dapat piliin para sa mga kasal at mga libing at maging para sa panganganak. Ano ang tawag dito? Tinatawag itong pagbabawal. Ito ang pagkaalipin ng sangkatauhan at ito ang mga tanikala ni Satanas at masasamang espiritu na kumokontrol sa mga tao at pumipigil sa kanilang mga puso at mga katawan. Umiiral ba ang mga pagbabawal na ito sa Diyos?
Kapag pinag-uusapan ang kabanalan ng Diyos, dapat mo munang isipin ito. Walang mga pagbabawal sa Diyos. May mga prinsipyo ang Diyos sa kanyang mga salita at gawain, ngunit walang mga pagbabawal sapagkat ang Diyos mismo ang katotohanan, ang daan at ang buhay.